Hi, hello guys. So, welcome back to my channel. For today's video, i-share ko po sa inyo yung isang loan apps na na-try ko nang gamitin. Ito po yung nangyari. Napanood ko yung isang YouTube vlogger tungkol dito sa loan application na to. And then, tinignan ko yung mga comments doon sa comment section. Sobrang napakaraming frustrated na customer dito sa loan application na to. So binasa ko po yung mga comments nila, and after nun, ang ginawa ko, nanood pa ako ng mga 2 o 3 pang YouTube videos kung same yung mga complaint ng mga client o yung mga customer dito sa loan application na ito. Yung main reason ng mga frustrated customers is nag-loan sila sa app na to. Actually, most of this client are regular customers. Siguro mga naka 2, 3 o 4 na loan na rin yung iba. So, ang seste nito ni loan apps na to, dina-activate niya yung option na makuha mo yung loan mo sa GCash. So, ang option is, yung easy option is to transfer yung loan mo dun sa wallet, sa mismong apps nila. Tinutukoy ko na loan apps rito is si Tala eh. So recently ko lang na-discover, according to my investigation and personal experience. Guys, yung siste, so dina-activate nila yung GCash option na makuha mo yung loan mo. So ang option mo is to receive your loan through their apps, so sa mapupunta sa wallet. And then successfully naman mapupunta nga naman sa wallet yung yung loan. Ang siste is hindi mo siya matatransfer sa kahit anong bank account mo or sa GCash. So hindi siya magsisend ng OTP. So, kahit ilang beses ka mag-resend, option na to call, option na to get OTP through emails, hindi mo siya ma-receive, hindi siya talaga magbibigay. So ang ginawa ko, sinubukan ko mag-reloan kasi on the first loan na ginawa ko, successful. So happy ako dun sa apps na ito. And then nung makita ko tong mga comments ng mga client, regular customer sila, so ngayon hindi na nila nare-receive o hindi na nila magamit tong yung niloan nila. So I tried to make a reloan kasi happy naman ako sa first loan. So yun nga, nakita ko nga, totoo nga, naka-deactivate si GCash as an option to receive your loan. Ginawa ko, tirinay ko siya i-transfer sa mga bank account ko. So marami akong option. So never nagbigay itong si Tala ng OTP. Nung namuti yung mga mata ko, send, try another account, and then try another account, try another options to get my OTP through email or through calls. So ang nangyayari kung problemado ka, kung kailangan mo yung pera emergency, hindi mo siya magagamit kasi nandun lang siya sa wallet at hindi mo siya magagamit o maita-transfer. So ang mangyayari, aabot ng due date, yung pera na niloan mo at tutubo ng malaki. So yun, instead na makuha mo yung pera at magamit, naka-stagnant. Wala akong makitang solusyon dun sa issue nito kasi wala na ang ibang option para makuha mo yung pera na niloan mo eh. Kasi nirelease na nila yun, so obliged ka na bayaran tong loan na to hanggang umabot yung due date. So investiga ako further, but none of the client na nag-complain dun sa mga YouTube vloggers about yung issues na yan. And wala rin ako makitang vloggers na nakapagbigay ng solusyon sa problema na ito. So ang ginawa ko as a solution, kung one of you guys na-experience tong problema na to, ang ginawa ko kasi rito, yung pera na nasa wallet is ginamit ko same time nga ibayad dun sa loan. So mangyayari parang ibabalik mo siya through payment ng loan application mo. So siyempre kulang na yung yung pera na niloan mo kasi may patong na yun, automatically may patong na sila eh.
So parang nagbayad pa ako rito nung pinakatubo para lang ma-zero out So yun yung nakita kong solusyon sa problema na to, guys. So kung na-experience nyo yung the same as what I experienced in sa maraming mga customers, so ang mangyayari, ang only option na meron ka ngayon is ibalik yung pera na niloan mo dun sa from wallet to repay the loan. And then syempre may tubo, so mangyayari mag-a-add ka pa ng additional payment sa katulad nyan, nagbayad ako ng extra dun sa tubo na kasi automatic kahit same day mo yung bayaran, may tubo na yan parang pumalo yata ng 160 pesos yung inabono ko. And dun nga sa mga naka-experience ng ganitong problema, recently ko lang na-realize and na-discover na yung mga OTP messages ni Tala is pumasok pala dun sa spam folders. So guys, kung ganito yung naging problema nyo, try to visit yung spam folders nyo, guys. If you have the same issue, try to visit yung spam folders nyo, guys. Baka ito na yung sagot sa mga problema nyo na na-experience ko rin. So alright guys, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na and then click yung bell notification para update kayo kung may mga bago video pa tayong ilalabas. So dun sa mga naghahanap ng mga katulad nitong content, this is the right channel for you guys. And thanks so much for watching and hope to see you on the next video.